habang nag-uusap-usap po kayo, panalangin ho namin na walang mamatay pa muna. Ano po? Sandali lang, engineer ha. Sandali lang po, Engineer Galban. Kausapin ko lang itong city engineer ng San Fernando ha. Sandali lang po. Si Engineer Nelson Lingat. Magandang hapon sa iyo, sa Engineer Lingat. Magandang hapon po. Ano hong balak ninyo, engineer, gawin nito? Kasi mukha nga sinasabi ng ni Engineer Galban, hindi naman daw nila tinakpan. Bagkus nilagyan nila ng mga pipes kung ano-ano yan para patuloy ang pagdaloy. Pero lumalabas hindi ho sapat yung mga nilagay na pipes. Kaya nagkakabaha ho dyan dahil sa nagkaroon ng construction dyan. At inaprubahan naman ng inyong tanggapan sa City Engineering Office yung plano. Engineer? Yung talagang kwento niyan, actually yung creek na yan, sir, pangalawa lang yan doon sa isa pang creek, no? And para meron kayong idea, yung lugar na yan, nung una, isa lang po yan, Barangay San Isidro. Okay. Now, because of nag-expire nga yung Barangay Alasas, so ang lumitaw nga yung creek yan, it's a natural creek, no? Sabihin po, yung lumitaw na lang yan, so under the law, hindi na pwedeng isara yan, di ba? So, ang pinaka-importante dyan, ayusin. Ngayon po, yung nangyari dyan, actually, nag-assume ako June last year, so yung approval niyan, hindi pa akong city engineer noon. But, pero, ginawa po natin yung dapat gawin dahil nga hanggang ngayon, meron silang sinubmit na proposal, counter-proposal from Primavera Subdivision na kung saan magkakaroon ng parang diversion, yung sumusobrang tubig na pumapasok doon sa area na yon. Okay. Ngayon, nangyari... Okay, engineer, excuse me, engineer, si Rafi Tulfo po. Alright, umahaba na po yung mga sinasabi nyo sa paliwanag nyo. Salamat naman. Pero, kailan po ang tanong, engineer? Kailan? Sir? Engineer? Naputol yata si Engineer Lingat. Engineer Galban? Engineer Galban? Opo. Engineer Galban, kailan? Ang tanong ho namin, kailan ninyo ayusin yung problema na yan? Meron na po kaming proposal. Meron na rin po kaming, actually dapat magmi-meeting po kami bukas talaga riyan Okay. Para doon sa construction na gagawin namin, sa diversion. Ganito sir, bilis-bilisan nyo na lamang, dahil ilang linggo na lamang po ay tag-ulan na. Ayusin talaga namin yan. Pwede ba yan, bago mag-Hunyo, tapos na ho yan, bago bumagsak, pumatak yung ulan ngayong Hunyo? Talagang po namin, although, yung creek na po sinasabi na yan, hindi po talagang yun ang talagang daluyan ng tubig. Daluyan lang ng irigasyon yan. Pero, anyway, gagawa pa rin po kami ng solusyon. Alright, sige hindi po. naman po namin sinasara yung mga, ayaw din namin makaperwisyo. Okay, so babalikan ho namin. Alam po nung nag-report na yan, dahil nakausap na po namin siya. Okay, so babalikan ho namin kayo, Engineer Lingat, babalikan namin ho kayo ngayong first week ng June. Ano po? Engineer Galban, babalikan ho namin kayo ngayong June. Ano po? Opo, alright. Sige po. Babalikan natin yan si engineer. Ay, balikan natin. Balikan natin, siyempre, okay. Kasi sabi niya, plano, i-execute, etc. Proposal, meeting. Ako, Erwin, Rafi, no? Ang totoo dyan, dapat dyan kumilos talaga yung city engineer ng San Fernando dahil alam niya na bawat creek hindi mo pwedeng sarhan, that's natural yan Ngayon, ang decision at planning should be coming from the city engineer na yung sinasabing kanina, kausap mo. Si Galban. Yung inhenyero ng subdivision will only follow kung ano yung mga patakaran at batas pagdating sa mga creek at sa Nandun na mga nga tayo, Tolben kaso, ang gusto kong malaman kanina, kung kailan. Kasi sabi niya, may plano, may meeting, may proposal, hanggang gano'n na lang. Nagtuturuan. Dapat, diretso ang sabihin nila, okay, tama yung si Tol Erwin, kailan ba? Hunyo, matapos na yan. Yes, assure namin sa inyo, bagong tag-ulan, Hunyo. Kaya dapat na, balikan natin yan, Tolben. Kasi mahilig yung mga engineer, mga puro kwento, wala namang kwenta. Okay. Hindi na nga iginalang ng kapitbahay isang lola at hinataw siya ng kahoy, pati yata ang hustisya sa sinapit, ipinagkait din sa kanya. Rest baka natin ang umabuso kay lola. Kita Norman Lacson, bakit hindi mo pinapansin yung reklamo ko sa'yo? Hindi mo pinapantay lahat ng tao. Isang lola ang galit na dumulog sa T3. Ang kanyang sumbong, ang kanilang kapitan daw na si Chairman Norman Lacson ng Barangay Zapote 5, Bacoor, Cavite, hindi kumikilos sa kanyang reklamo. Kapitan, ano bang gusto mo? Inaano mo naman ako sobran man pang api mo sa akin. Noong nakaraang taon,
Nakaaway ni Aling Riza Onza ang kanyang kapitbahay na si Melody Villena. Ang dalawang anak daw kasi nito nanggulo sa kanyang tindahan. Nang sitahin daw ni Riza ang mga makukulit na bata. Nagsumbong ito sa kanilang ina at agad siyang sinugod. Eh kung lumabas daw ako mag-isa, ingud-ngud daw niya ako, patayin daw niya ako. Yung Melody na yung nagsabi sa akin. Bit-bit ang kanyang medico legal. Nagpunta si Aling Riza kay Kapitan para ipablatter ang nangyari. Pero dinedma raw siya nito. Nalaman na lang ng matanda na kamag-anak pala ni Kapitan Lacson si Melody. Inireklamo ko si Kapitan Norman Lacson. Binabastos ako. Ang sagot lang niya sa akin nung naghintay ako sa kanya, sunod Lunes na tayo mag-usap, Nay. Madaling araw pa hanggang hapon, tayong dalawa na magkausap at ako ang kalaban mo. Kaya ho ba tila mayroong kinakampiyan si Kapitan? Eh, wala namang ginawa si Kapitan kasi yung dalawang tanod, binigyan niya ng tig 500. Tapos yung XO, binigyan ng 1,000. Sagot lang ni Kapitan, wala na yan, Nay. Nagawa na yung bahay, hayaan mo na, hindi ka naman din marunong magbigay ng regalo. Sinubukan namin kunin ang panig ni Kapitan Lacson pero hindi niya kami pinaunlakan. Kapitan Norman Lacson, totoo po bang may kinakampiyang kayo? Sagutin niyo ang aming resback. Okay, alam niyo tol, in fairness naman kay Chairman, pag ganoong sitwasyon na meron siyang hawak na medical certificate, hindi na sa barangay chairman yan eh. Okay, Dapat okay. yan, inaakyat na yan sa police, blatter, and then yung police aakyat sa korte. Yun eh. Ang chairman, kung lumapit ka kay chairman, ibig sabihin, nagpapaareglo ka. Kasi naman talagang papel ng chairman eh. First hearing, second hearing, third hearing, hindi ka nagkayusan, din-issue ka ng certificate to file action para iakyat mo yan sa husgado. Hindi kaya baka inisip ni Lola na kailangan muna magkaroon ng certificate to file action kay chairman na hindi nila kaya, tsaka iakit sa husgado kasi baka ibababa ulit. Baka kayo nang iniisip din ni Lola. Ni Lola, oh, Alright. ni Lola. Sige. Kasi ang sabi ni Lola sa ating research, magkamag-anak daw yung nambugbog sa kanya at yung chairman. Naku. Kaya hindi raw siya pinapansin ni chairman. Itong bugbugan ko, kinakabahan ako dyan. Saan ba yung bell mo? Referee! Tutulog-tulog yung bago, referee. Okay. Okay. Para aksyonan ng reklamong ito, makakausap po natin si Colonel Melanie Lubusto, ang chief ng WCD ng Cavite. Magandang hapon po, Ma'am Colonel. Ma'am Colonel. Madam. Wala si ma'am. Okay. Actually, ang pwede natin gawin dito, mga tol, si Lola, pwede naman natin samahan sa Women's and Children's Desk. Diretso na doon. Diretso. Well, in this case, away babae ito, babae sa babae. Maski sa ordinary lang sa police na para makapag-file siya ng physical injury. Slight physical injury. Okay. Yung sa kaso. Tapos na. Yun lang yun. Pero nakita ko, Tol, parang may bagong aura ka ngayon, ah. Press na press. Okay, sige. Sa pagbabalik ng T3, paghingi ng hustisya ng isang ina para sa kanyang 6 na taong gulang na babaeng anak na biktima ng rape, action na natin live. Ang urong-sulong sa pagbigay ng warrant of arrest sa kamag-anak ng biktima sa Bulacan, caught in the act. Ayan sabi, wala pang waran, nasa kabinet pa, hindi pa nila mabuksan dahil may lakad nga sila. Awa naman sila sa akin. Bibigay naman nila, huwag naman nila ako pahirapan. At isang dalagang kawani ng NAIA nakapulot ng milyones na pera pero hindi natukso. Sasaluduhan natin